Have you ever imagined what it would be like to stand in the presence of the divine? To witness something so profound, it forever changes your understanding of reality. In the ancient desert, a pivotal moment unfolded, captured in the book of Exodus, chapter 24, verse 10. This single verse offers us a breathtaking glimpse into an encounter unlike any other. It reads, "And they saw the God of Israel. There was under his feet, as it were, a pavement of sapphire stone, like the very heaven for clearness." Imagine the scene. Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and 70 elders of Israel, summoned to Mount Sinai. They didn't just hear God's voice. They saw an aspect of his glory, not his full being, which no man can see and live, but a manifestation, a divine revelation. This pavement of sapphire wasn't just a beautiful floor. It was a foundation, a symbol of God's purity, his majesty, and the very heavens themselves. This verse is more than just a historical account. It's an invitation to contemplate the holiness of God, his transcendence, and his incredible willingness to reveal himself to humanity. It shows us that even in our earthly journey, there are moments, glimpses, where the divine breaks through, offering clarity and wonder. It reminds us that while we may not physically ascend a mountain to see a sapphire pavement, we can seek and find God's presence in his creation, in his word, and in the quiet moments of our lives. His glory is all around us, waiting to be seen with eyes of faith. What does this verse inspire in you? Share your thoughts in the comments below, and let's continue to explore the incredible journey of faith. Pila ka mga katuigan sa gaedad pa ko 18, sa napriso ko dito sa Tubuso, imo makita iya nga dito kami nakita ay sa hippie sa Tubuso. Nga not only hippie siya, abogado pa siya. Si Chief Damaso Bustilio. Ati siya, way sa gapate Diyos. Tungod kay ang rason, ang Diyos hindi makita. Siling siya, John, kung makita lang Diyos, dugay na ko nagpati Diyos. Galing kay hindi makita. Kag ining gitawag yung mga reliyon rin sa Tubuso, nagkalain-lain ni sila nga reliyon. Kag ini sila, nagapati sa Diyos nga hindi makita. Siling pa niya. Pero ang ilagipatihan nga Diyos nga hindi makita, waay nila ginatuman ang ginambal. Nga, ini sila nga mga membro sa nagkalay nga reliyon, ako ang gahusay dire sa kung sa ila pag-ilinaway. Nagahusay ko sini. Pero, kung pamangkutunin mo sila, ang hambal nila nga ang Diyos nga hindi nila makita, Diyos sa gugma, Diyos sa kalinong. Pero nga nag-inawayay ni sila. Damo ni sila kontra. Siya, John, sugiran ta ka. Ako way go kapati Diyos. Pero kung may Diyos manggigaling, diin man malipay ang Diyos. Sa nagapati sa iya, nga way gabinutan, sa gapati sa iya, nga gahimo tinunto, sa gapati sa iya, nga ari sa prisuhan, daw naigo na ko. Imo makita lis pagkabata iya. Ang gapati man ta nga may Diyos, bisag na priso ta. Kag ako ko gapati siya, pero napriso bala ko? Palaaway bala ko? Gapang samok bala ko nga tao? Wala. Gabinutan ko to, hindi ko manginhip kag hindi ko mangin abogado kung tunto ko. Karon John,
Siling pa niya, kay dito ko yung gipa-star si Abalay. The logic is this. Diin man malipay ang Diyos nga di makita. Sa ila nga nagatuo, nga gabinuang, kung sa akon nga way ko gatuo sa iya, nga tinarong ko. Ito sis ang Diyos masiling na, si Damaso, way nagapati sa akon, pero gabinutan. Pero ining nagapati sa akon, puro tunto. Imo makita, hindi ko kalubag mo kay, imo makita ako mismo, imo makita, kahit malo siya nga bata ako sa pastor. Hindi ko kalib. Pero ang logic diri amo ni. Kung ining Diyos nga hindi makita, magpakita. Everybody say amen. Kung ining Diyos nga hindi makita, magpakita. Tungod kay the author of the law, there is a principle. The author of the law is above the law. Ang nag-ubra sa kasuguan, labaw na sa iya giubra nga kasuguan. Mugani na nga ang kasuguan din sa Kongreso nga gipasa, ang kasuguan sa Senado hindi mangawat, pero sino man nang nangawat? Ino mag-ubra sa kasuguan nga di mangawat? Because only the author of the law is above the law. Ito says, kung masiling ta nga ang Diyos hindi makita, waay ta puder nga mag-question kung siya magpakita. Prakpakan na ito na Ginoo sini. Kag-ari ang bersikulo nga nagpakita agad siya. Kung imo lang taon niya, kag nakita nila ang Diyos sa Israel. Ang Biblia nga nagsugid nga ang Diyos di makita, amo pod ang Biblia nga nagasugid nga makita. Ito says, siya ang labaw, pwede siya hindi magpakita, pwede po siya magpakita. Prakpakan na ito na Ginoo sini. Kag hindi mo makita, that is one of the most important and absolute truth of the mystical union. Kung imo lang sa kabuhi ni Job, ano ang hambal ni Job? Basahon ta. Sang una, nahibalan ko lamang na tungod sa imo. Amo ang ginasugid sa iban sa akon. Hindi niya makita. Gisugiran na siya. Everybody say amen. Giistoryahan na siya. Pero tanawa ba ninyo? Mas kugunta, pero karon nakita ko gid ikaw sang akon mga mata. Nga subong sini. Tukay nagpakita ang Diyos sa iya. Everybody say amen. Ang imo gitapikan nga Ginoo, imo makita, hindi pa nimo ni sa makita. Ang imo gisunod nga Ginoo, ang imo girespeto nga Ginoo, ang imo gitawag gitahod nga Ginoo, kag imo ginahimaya nga Ginoo, kung ini gani siya mahamuot, hindi ka kabuot nga magpakita siya. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Kag ini nga gitawag kasaysayan, may mga pamaagi antes nagpakita ang Diyos. Hindi ka kasaysayan may mga pamaagi antes nagpakita ang Diyos sa ila. Kay ako nagapati nga makita ay magitas Ginoo. Tugay ang hambal sa Biblia, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Gikatudlo na sa tao nga, imo makita iya nga, mapatay siya, kag paghahukman siya. Sino man maghukom? Hindi man malulunda, Diyos man. Si Jesus man. Amo na nga, the battle cry ni Amos, gipandaman niyang bilog nga Israeli noon. Prepare to meet thy God. May preparasyon na makikita ka sa Diyos. Everybody say amen. Preparahe siling pa ni Amos ang pagpakikita sa Diyos. Tagdayon, kung imo tan-awon diri amo ni, masugod kita sa uno. Ginbaton sa mga Israelinon ang kasugtanan sang Diyos. Ano ni kasugtanan? Covenant ni, agreement ni. Ginbaton nila. Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moses, saka diri sa akon. Upda si Aaron, Nadab, Abiho, kag ang 70 ka manog dumala sa Israel, magsimba sila diri sa akon, sa malayo-layo lang. Ito si ining 70 elders.
Ining upod ni Moses, kag si Aaron, kag iya bata, si Nadab, kag si Abiho, imo makita, ang Ginoo nagsiling nga karidere. Isa sa requirement, amo ang pagsimba. Everybody say na. Kag dayon, imo makita, isa na. To see the clarity, the clearness of God, kinalagid, may pagsimba. Why pa mga tao nga sa kasaysayan sa Biblia nga gipakitaan sa Dios nga imo makita why nahibal-i sa Dios, why handom sa pagsimba sa Dios. Everybody say amen. Dayon, padayon. Ikaw lang Moises magapalapit sa akon. Entonces, nga imo makita, it is written in the history of redemption nga ang Ginoo gaimbitar gid sa iya makataon sa pagpalapit. Isa sa wali dito sa gitawag dito sa Marathon Thanksgiving. Amo ni nakita nakon daw nagrima sa akon pamaltinan nga dugay na kong basa-basa sina pero ang aton utod naka-explikar. Singdungang nga eksplikasyon. Ano siling? Ano ang mabalos na kung sa Ginoo sa mga maayon niya nga ginhatag sa akon? How can I render to the Lord for all His goodness to me? Si David nagsiling, I will take the cup of salvation. Akon kwaon ang kupa sa kaluwasan. And I will call the name of the Lord. Plakpakan na ito na Ginoo sini. Ito sis, hindi lang basta nga kwaon mo ang kaluwasan. Hindi lang basta nga patawaron ka. Hindi lang basta nga magtuo ka. Hindi lang basta nga maghikot ka sa mga butang nga gipahikot sa Ginoo sa imo. Isa sa hilikuton nga primary nga himuon mo, imo makita magtawag ka sa nagluwas sa imo. Plakpakan na ito na Ginoo. Kag amone ang nadula sa modern Christianity. Everybody say amen. Kung may pagpanawag magid nga himuon, pagpanawag nga paagi lang sa ritual, paagi lang sa seremonyas, kag wala na naghalin sa tagipuso. Kag ang pagpanawag nga naghalin sa tagipusoon, amo nang pagpanawag nga diin imo himuon sa dira makabatyag ka nga giluwas ka sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kag amune ang gitawag ang yawa sini nagatinguha gid nga sa mga tao nga nakadawat sa kaluwasan hindi manawag, hindi manuktok, hindi mangita tukay nakahibalo ang panulay nga bisan gipatawad ka na, bisan gipasaylo ka na, bisan gihatagan ka na sa mga promesa sa Dios. Kag kung mag-undang ka pagpanawag sa Dios, imo makita way garantiya nga diin mapuslan mo ang kaluwasan nga gihatag sa imo. Palakpakan nato na Ginoo. Ito sis ang pagpanawag kag pagpalapit. Amo ni ang principle nga ma-preserve ang kaluwasan sa imo kabuhi. Sino ni mga tao nga mabakod? Sino ni mga tao nga din wala ga kapunaw panahon sa pagsulay? Amo ni mga tao nga din imo makita wala ga untat sa prayer meeting, wala ga untat sa pagbuasa bisan sa tuman nga gitag kabudlayan kag kapaitan kag mga pressure sa kabuhi, kag makita nimo ano sila kabakod tungo kay imo makita naluwas sila pero giluwas sila agud magtawag kag magpalapit sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon siling padre magsaka upod sa akon. Bersikulo 3. Kag sanggin sugiran ni Moises ang mga tao sang tanan nga gitudlo kag ginsugo sa Ginoo. Si Moises ya gisugiran gini. Amo to gapon nagsiling ko, way ko problema. Diresyon ni buhay ko, sige lang ka inom, sige lang ka siyabo, sige ka lang sugal, way na problema. Pero hindi lang ko pagpugi nga din, magwali nga, hindi ginaamo. Kay basi kung marisulta na ang imong himo, kag dahil basulon ko nimo, kag masiling ka, si Bradyan, way ginagtudlo nga amuning dangatan ko. Si Moses siya kaangay sini. Iyag lang gitudlo. Way siya nagpilit, nga piliton ang mga tao. Siling pa niya, amuning kamatayon, amuning kabuhi. Pili ka mo.
Pero para sa akon, pilialan yung kabuhi, agon mabuhi ka mo. You are a free will being. You are a free will being. Pwede ka ka-indi, pwede po kakaho. Kag ang imo pag-indi, amo na imong batunon sa pila ka adlaw. Ang imo paghuo, amo nang batunon nimo sa pila ka adlaw. Kag ini nga mga tao, nagka-problema ko sa nagtuon ko sini. Sa gitudloan sila, kag ginsugo sa Ginoo, nagsabat sila. Ano gani? Singgit sila. Tumano namon ang tanan nga ginasiling sang Ginoo. Pao kanami sa pamatin-an sa Ginoo. Tumano naman. Pero abi mo lang pinakasubo sini. Ining bata nga si Abiho. Ini si Abiho nga bata ni Aaron kag ining isa. Ang Ginoo mismo ang nagpatay. Nga, ang ila ginhambal, waay nila gintuman. Everybody say amen. Amo na nga kung maihambal ganito sa Ginoo, maghalong ka. Everybody say amen. Kung maihambal ka sa Ginoo, maghalong ka. Tukay ang namati isina, hindi tao, kundi ang Ginoo. Everybody say amen. Kung maghambal gani ka, magpasalamat ka, namati isina, hindi ang magkadto sa imo pagpasalamat, ang namati isina ang Diyos ng imo pasalamatan. Plapakan na ito na Ginoo. Kagdayon, kung imo lang taon, dre amo na. Padayon na ito. Dayon ginsulat ni Moises, ang tanan ginsiling sa Ginoo, aga pa sa madason nga adlaw, nagbangon si Moises. Amo na ang Kristohanon niya, kinalan mahibaluta. Nga diin imo makita. We are considered as people nga nagauyat sa principle of early rising. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Tungkol kayo magsiling gani ka nga, ang Diyos isa, nagpaintindi, gusto siya nga, number one sa imo kabuhi. Ito siya nga nagmata ka kagahon. Sa imo pagbangon nga, siya ang una nga makikita sa imo. Siya ang una nga gusto mamati sa imo pagpasalamat. Siya ang una nga gusto mamati sa imo pagdayaw. Siya ang una nga gusto gitawag iya nga makabatyag nga may kabalaslan ka sa iya. Doon nagpasalamat ka nga hindi ka kamata kunway siya. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Kag dayon, imo makita, nagatindog, kag nagpatindog sang halaran sa tiilan sa tampi sang bukid kag nagbutang sinisang 12 kahandumanan nga bato nga nagrepresenta sang 12 ka tribo sa Israel. Tingnan mo lang na. Gibutangan, representasyon, ang kasigrupo. Kaya balubla ka mo mga katuran? Na kung kita dire, lain-lain nga grupo. May grupo sa punta, karoon nga nagminister sa aton, may grupo sa reclamation, may grupo sa gitawag nga mabini, o sa hitalon, sa gitawag lambunaw. Imo makita in the sight of God. Ginadumdum na sa Ginoo. Subo nga ginadumdum niyang 12 ka tribo sa Israel. Dahil nagsugo siya sang mga bataon nga lalaki nga maghalad sa Ginoo sa mga halal nga ginasunog kag maghalad man sa turo nga baka bilang halad para sa maayo nga relasyon. Wow. Sa una, imo makita magsin ka, gusto ko nga makigrelasyon sa Dios. Gusto ko nga may maayo kami nga relasyon. Hindi lang na istorya. Pag siling ka, Ginoo, gusto ko nga makigrelasyon sa imo. Masiling ka, Ginoo, diin man ang baka mo. Hindi gusto ang Ginoo sa hindi aktual mo. Diin man ang baka mo. Kay gusto ka magkamayo nga relasyon. Hindi ka maukihan nga diin gusto ka makigrelasyon sa maayo nga relasyon kunway kadala nga turo nga baka. Ito sis, nga turo nga baka, mahal gali ang pagkigrelasyon sa Dios. Pagpakan na ito, Ginoo. Nga amuning natabo, agud nga sa pagkadto na sa iya anak nga bugtong. Giedukar ang mga anak sa Israel nga hindi baratuhon ang nagluwas sa imo.
Tungod kay si Kristo Jesus nagsimbolo ni sa karnero, nagsimbolo ni sa gitawag niya, nagsimbolo ni sa gitawag, nagsimbolo ni sa kanding, nagsimbolo ni sa baka, nga din turo nga baka, nga din imo makita, may biligid ang pagluwas sa imo. Plapakan na to. May presyo ang pagluwas sa imo. Amo na siling pa ni Apostol Peter, way kamo giluwas paagi sa bulawan. Way kamo giluwas paagi sa gitog manggad kag sa silver. Ginluwas kamo sa pinakamahal kag precious nga dugo nga din giilig dito sa krus. Everybody say amen. Muna pasili ka nga turo gid ang gikinal. Nga sa baka amo ning pinakamahal. Ito says ang ibayad sa imo. Tukay ang turo hindi na magpabilin nga buhi. Patiyo na siya. Patuluan na sa sindugo. Kagdayon, kung imo tanawon di sa versikulo 6, ginkuha ni Moises ang katunga sa dugo, ginpatay ang turo. Ang precious kag mahal nga butang, ginhalad, ginpatay. Kagdayon ang katunga sa dugo, ginbutang ini siya yahong, kag ang kato giwisik nila, niya sa halaran. Kay balubla ka mo makaturan? Kung ini nga altar, gitawag halaran, hindi na naton unuron ang dugo ni Ginisus. Mangin, altar of the bloodless sacrifice, ini nga altar. Nga, buot gid ipahangop, nga kita nga ari diri mag-acknowledge, nga kung wala nagpatulo sin dugo, ang aton manunubos, hindi kita maluwas. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Ito sis, kung masilig kang giluwas ka kag ipagkamatian ka, giluwas ka kag ipatuluan ka sa dugo. Kaangay sini, kag dayon, ang hambal diri, versikulo 7, dayon gikuha ni ang libro sang kasugtanan kag ginbasa ini sa mga tao. Ang pulong sa Dios. Ginbasay. Kag dayon imo makita nagsabat na mga tao. Na, sige naman singgit. Kag ang sa pagbasa ginbasa sa mga tao, nagsabat ang mga tao. Tumano namon. Tumano namon ang tanang ginsiling sa Ginoo. Sundo namon siya. Ikaw kuno kung ikaw ang Ginoo, hindi ka malipay sini. Ngayon nga mga tao, nagsigitan nga, tumanon ta ka. Parehas di sa panahon ni Ninoy Aquino, sa dira nga din, nakikaway sa kay Marcos, damo ang nagsinggit. Ninoy, fight! Hindi ka nag-iisa. Pero sa napatay na si Ninoy, itong mga tao nga nagsinggit, hindi ka nagsinggit man, Ninoy, nag-iisa ka na lang. Hindi nga mga tao, imo makita, sige singgit, tumano namon. Ang tanan nga ginsiling, ang tanan nga ginsiling sa imo ginbasa nga libro. Na tumano namon. Kag dayon sundo namon siya. Pirte nga saan. Dayon gikuha ni Moises ang dugo sa yahong kag ginwisik sa mga tao kag nagsiling. Arena. Ti umula under sila sa seremonyalos. Nga dito ko kay nalipay ang Ginoo sa ila deklarasyon. Ang giwisik ini sa mga tao kag nagsiling, amo ini ang dugo nga nagpaligon sa kasugtanan. Amo ni ang dugo nga di nagpaligon sa kasugtanan naton sa Dios kag sa inyo, nga nagsiling ang Dios, hindi ta kamo pagbiyaan, pakanon ta kamo, saguron ta kamo, paimnon ta kamo, kuhaon ako ang inyo balatian, kag ang inyo obligasyon amo ang pagtuman sa iya, amo ang pagsunod sa iya, kag pagkabuhi nga masinulundon sa iya. Giwiskan. Kag dayon imo makita iya siling padere kasugtanan ginhimo sa Ginoo sa inyo ang paghatag niya sining tanan nga sugo dayon. Versikulo 9. Nagsaka si Moises sa bukid, si Nadab, Abiho kag ang manugdumala sa Israel. Versikulo 10. Sa pagsaka nila, kag nakita nila ang Diyos sa Israel.
Sa iya ti ilan daw may dalan nga hinimo halin sa bato nga sapero nga pareho katinaw sang langit. Waay sabud ang ila panglantaw sa figura sa Dios. Kagdayon ang bersikulo 11 kun lantaon. Bisan nakita sining pangulo ang Dios, wala sila pagpatiya sa Dios. Nagkaon pagani sila kag liinom dito sa presensya sa Dios. Wow, what a great privilege. Mo makita iya. Amo ning pinakadako nga pribilehiyo na nakita nila ang Dios. Kag nagkaon na ang Dios upod sa ila. Kag dayon ang pag-describe diri imo makita sa gitog sa Pentateuch. Imo makita kun imo lang taon. Pareho katinaw sang langit. Pareho sa cloudless sky. Nga way bungguan ang imo panglantaw. Ito kun sa panahon na nga makitaay kita sa Dios, imo makita, hindi ka kasili nga ang Dios may sabod. Way sabod ang imo panahon. Kakagigamit nga gitawag, ang gigamit nga ni Moises, amo ang sapphire stone. Ano ni sapphire? The Hebrew sapphire is without doubt the sapphire, which is the most beautiful precious stones of a pine blue color. Blue as the sky. Nasubog sini tungod kay ang aton Dios ya tagalangit. Kagdayon kun imo lang taon sikan only to diamond. Amo ning dason sa diamond in luster and hardness and value. Pirti ni katig-ang ining sapphire nga bato tig-an ni pareho po ni sikan to the diamond. Nagpaintindi ang Dios ya nga imo gialagad makasalig kag nga ini nga Diyos, hindi ni mationg sa mga pagsulay. Tig-ani sing pundasyon because He is uncause. Waay sa sinugdanan, waay sa katapusan, waay nagtuga siya, uncreated ni siya. Amo nang diferensya naton kag sa Diyos, kita tinuga, siya waay nagtuga sa iya. Damo na nga systematic theology, nga kung ginbasa, kung Diyos na ganihambalan, waay sa sigsinugdanan. Amo na pinakatahom sa iya. Waay nagtuga sa iya. Amo ni ang nalipatan ni Lucifer sa pagrebuilde niya. Kaya kung nahibalaan lang ni Lucifer, nga ang iya dagatan, mangin Satanas siya, hindi siya magtilaw. Nga, hinimo lang siya. Gusto niya gubon ang naghimo sa iya. Everybody say na. Kag hindi siya kaguba. Tug kay ining Dios nga din naghimo kag nag-create sa bilog nga universe, imo makita iya isa sa mga rangko sini, the Ancient of Days. Tigulang na ni siya. Kag dayon imo makita kun imo lang taon diri hardness and value. Isa sa mga father ng siling, hindi ka maglaglaho, mga muyo ka sa Ginoo, nga mahibalaan mo ang Diyos, nga mahalahalo ni nga persona, palapakan. Hindi baratuha. Hindi pabaratuha siya. Mahal ni siya. Ang gigamit diri sa firestone, mahal ni siya, valuable ni siya. Ito siskon, ikaw may Diyos, nagdala ka sa isa ka-valuable nga object. Amo lang, pwede ni mo siya mapabugal. Pwede ni mo siya ipanikal. Pwede ni mo siya ipaila-ila sa iba. Na kung mag-operate ni sulod sa imo tagipuson, imo makita, makatapi ka sini, may mahimo ka nga hindi mahimo sa mga tao nga way nagtapik sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo.
May madawat ka nga din, imo ko hindi madawat sa mga tao nga way relasyon sa Dios. May ma-enjoy ka nga, hindi ma-enjoy sa mga katawan nga diin wala nag-alagad sa Diyos. Tungkol kay ang mga katawan nga wala nag-alagad sa Diyos, kutob lang na sa happiness. Ano ng happiness? Depende sa happenings. Tanaw ba na sadya kay pista kay may happening, may mga gitawag, may mga... Pero pagkatapos, why nang pista? Pistin na. Depende sa happening. Oo. Imo makita iya, lipay ka karon kay nakasyabu ka. Pero tapos, kamusta ang kabuhi mo? Tapos ng happening. Tapos ng baid. Tugo kaya mo na ang gitawag, amo na ang diferensya mo sa mga tao sa kalibutan. Pero ikaw ang Diyos hindi kilyoy kay magi-reserba sa imo nga kalipay. Amo na gitawag joyfulness. Way ka nagakalipay sa bisyo, way nagakalipay sa nagakalipay ka sa pag-alagad sa Diyos. Pagpaka na ito na gano'n. Kag ini pag-alagad sa Diyos may sikreto diri nga butang. Nga din imo makita, hindi ka maapektahan sa sirkumstansya kag sa happening. Tungo kay sa panahon nga din, kung tuparon ka mo sa gitawag ng mga unbelievers, puro ka mo mag-agi sa kabudlayan, puro ka mo pariha pagsulay, pero lain ka nga may gitapikan ka nga makasarang sa pagluwas ka paglipay sa imo panahon sa pagsulay. Sino ang tao nga din imo makita pirti ka damo problema? Si David. Tuglugan niya muna. Nag-inunay patyanay ang kabataan. Gilugos sa mag-utod ang iyapod-utod nga half-sister. Perti ka problema. Pero si David nakasurvive tungod kay may gitawag song in the night. Ano ning song in the night? Sa panahon gali sa kagabion, ginakantahan niya ang Diyos. Ginalipay niya ang Diyos. Ginadayaw niya ang Diyos 7 times. Imo makita bisan ano sa kasako, way sa kakalipat sa pagdayaw sa Diyos. Kag ining ginadayaw niya nga Diyos, wala nga pabaya sa iya sa panahon nga ara sa mayrikli, sa panahon nga ara sa sigito glugmok nga kahimtangan, sa panahon nga ara sa salunang kag gusto siya lumsan sa mga pagsulay, kag gusto siya patyo ni Satanas. Imo makita out of the mayrikli, nabatyagan niya nga ang iya ginadayaw, nabatyagan niya ang iya ginakantahan sa kagabhion, ang iya gipasalamatan pirmi, nagbatak siya kagibutang sa sasulid nga bato kag dayon nagakanta siya padayon sa pagdayaw nga ang Dios gali makasarag sa pagluwas siya sa bisan ano nga sirkumstansya. And that is the mystery how valuable is God. Hallelujah. Isa sa mga church fathers, si Polycarp, the bishop of Smyrna. Gidakop siya. Sa pagdakop sa iya, ang nagdakop sa iya pagipakaon. Pero sa sinanggab nga sa adlaw dakpon siya. Nakigambal sa iya ang iya gialagad nga Ginoo. Polycarp, dakpon ka buwas. Pero laume lang ay hindi ka mapatay sa kalayo. Kaya hindi ka disenyo sa kalayo. Hindi ka disenyo nga maimpirno ka. Gidisenyo ka na kon para sa langit. Way kalayo nga gitawag dabukon buwas nga magpatay sa imo. Sa dira nga gipakaon niya ang mga nagdakop sa iya. Kag nag-report sa gobernador, hindi maginibagay patyon nga tigulang. Sobra naman ni 80 ang edad. Butan man matarong man
Natandog ang gobernador. Dira na ang dabok. Nag-apil ang gobernador, Polycarp. Luoy ko sa imo. Aton lang padunggan ang gobernador, ang emperador. Kay iniya, kuan nimo, hindi ni kay gitawag ya imperial edict ni imperial nga sugo ni nga pwede ka kagitawag ya kasimba sa bisan sino nga Dios bisan sa bato, pero imo kilalahon nga si Caesar is Lord, because that is only one way of unification sa entire Roman Empire nga din si Caesar kilalahon gid nga Ginoo. Kag akon ayo sa imo Polycarp, mit lang nga ang Ginoo ang Jesus hindi nimo Ginoo. Imo gipanghiwala siya kay mapadala ko dayon kon sa mapadala ko din letter sa emperor nga diin hilway ka na. Nagibi is Polycarp, nagnguyngoy dito sa gitawag ya dito sa atubangan sa gobernador. Siling siya, mahal nga gobernador, paano na kung siya ipanghiwala? Paano na kung siya mulayon? Nga, mga 80 na katuig nga updanay namon, o siya gihimo nga malain sa ako. Ang akong pagpagamuyo, iyagin sabat. Panahon sa masakit, iya ko giayo. Iya ko gipakaon. Paano na kung mulayon ang Ginoo nga nagsagod sa ako? Nag-ibwal ang gobernador. Kung amo na, tutdan ka. Tungtong siya dito sa perti katinggas ng mga kahoy. Kagdayon, gisiraban siya. Da nakita ano ang gahom sa Diyos. Sa dira nga nagdabadaba na nakita sa gobernador nga daw may gitawag nga kwan, may gitawag umbrella of protection. Nga anuman kasiga adto nga daw gitawag payong hindi ka lambot kay Polycarp. Siling ang gobernador hindi man siya mapatay sa kalayo. Kagyambala na. Bunan ninyo. Kagibuno siya kag nag-agas ang dugo. Kag may mga tradisyon nga nagsiling ang nag-agas nga dugo amo ang nagpatay sa kalayo nga gidabok para say. Kag may mga tradisyon nagsiling nga diin ang nakasaksi nakakita gid nga ang kalag ni Polycarp naglupad pagkato sa kalangitan. Subong sina kabakod ang Diyos para pagkano ito na Ginoo. Bisan sa kamatayon, ulungan ka sa Diyos. Tagdayon, siling padre, it glitters with golden spots. Ang gitog sapphire, yeah? It glitters with golden spots and is of an azure on the sky, blue color that merely intermixed with purple. Perti katahom galini nga kan. Amo nang nakita sa 70 elders. Amo nang nakita ni Moises. Clearness of appearance. Waay gamaskara. Amo gali na ang Diyos. Nagpaintindi kung clearness of appearance gani, anis siya. Anis siya nga Diyos. Anis siya siya promesa. Anis siya siya gitawag mga plano sa aton. Isa ni sa kamaalam nga tao nga nagsulat. Aton basahon. Nagasiling sila. Sino bala ini nga akon tanawon? Sino bala ini nga akon tanawon? Do pariyo sa pamanagbanag sang iya katahom. Pamanagbanag ang iya katahom. Ang iya katahom do pariyo sa bulan. Kag ang iya kaanyag do pariyo sa adlaw. Makakulunya gid siya pariyo sa mga bituon. Sino ne? Hindi ni maangkon sa tao. Even Solomon hindi kaangkon sini. Ang mag-angkon sini ang Diyos lagi.
Even Solomon in his wisdom describe how great, how beautiful is the Lord. Siling ni Solomon, siling pa, nagasiling sila, sino bala ang ining kung tanawon do pariyo sa pamanagbanag sa ang iya katao? Wala na pagsubang sa adlaw. Ano na katao? Amo na ang Diyos. Sa dira nga makata-attach ka sa iya, makatapik ka sa iya, imo makita iya, pa ang imo kabuhi parehas sa nagabutlak nga adlaw sa katahong. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon, siling pa niya, ang iya katahong do parehas sa, ang iya katahong do parehas sa bulan, kag ang iya kaanyag do parehas sa adlaw. Makakulunyag gid siya parehas sa mga biton. Wow. Muna nga, pirtigi gali. Kung makita ay kita sa Dios, pirtigi naton nga kalipay gali. Palakpakan naton na Ginoo. Kag imo makita sa Mount of Transfiguration, sa makita naton sa New Testament ang hambal sa ni Mateo sa gitawag ya, Mateo Kapitulo 17. Basahon na ton. Pagligad sa anong kaadlaw, gindala ni Jesus si Pedro kag ang mag-utod nga si Santiago kag si Juan sa mataas nga bukid nga silahanon lang. Subong nga si Moses gidala sa bukid. Ini pong tatlo gidala pod sa bukid. Kabalo bala ka mong makaturan ang gigamit sa Ginoo mga mountain boys. Moises, Elias, suito to sa bukid. Amo na ang mga tao nga daw hindi maghalin sa siyudad. Ambot lang. Kinahanglan mag-experience na sa bukid. Kaya ang gipanggamit sa Ginoo, mga tao ni nga eksperyensyado sa bukid. Kagdayon, kunin mo lang taon. Versikulo 2. Samtang nagatulog sila kay Jesus, updan na ining apat mo. Santiago, si Juan, si Simon Peter, kag si Christ. Samtang sige sila tanaw kay Jesus. Tanaw nila, nagbalhin ang iya dagway. Ito sa mystical union, kung ang imo gitapikan, sige ka lang dikit sa iya. Pamalandong siya. Paglantaw kung sa iya pagkaginoo, sa iya katahom, kag siya pagkamatinumanon sa imo. Imo makita, pakitaon ka niya nga din may pagbaylo. Pagpakan na ito na Ginoo. At dayon, kung imo tanaw, ang iya guya nagsilak pa sa adlaw. Hindi ba lang dito sa Song of Solomon, pariya ka sa adlaw. Pareha ka sa bulan sa katahom, pareha ka sa nagabutlak sa panahon sa kaagahon. Kag ang iya bayo nagputi nga nagasilak. It is agreed by so many theologians nga ang Diyos nga nagpakita didto sa 70 elders kay Moses, kag Abihu, kag kay Aaron, si Kristo Jesus. Palakpakan na ito na Ginoo. Yes. Tungkol kay the fullness of the triune God, ara di kay Kristo Jesus. Siling pa ni Apostle Paul, the fullness of the Godhead dwells bodily in the personality of Christ. Hindi gini mo pag bulubaratuhon ang Ginoo. Ang Ginoo nga imo gitapikan, hindi nilahog-lahog ang Ginoo. Everyone is amen. Si Paraon, naglahog-lahog sa Ginoo. Sagi, introduce sa Ginoo ni Moises kag ni Aaron ang Diyos, nagsinggit si Paraon, sino man ang Diyos nga akong tahuron? Sino siya? Kag nakatilaw siya sa kastigo sa sining gamhanan nga Diyos. Nagpaintindi nga, hindi kini mo, kita nga Kristohanon, hindi ni naton baratuhon ang Diyos. Pagpakan nato na Ginoo.
Kagdayon, padayon. 3. Hinali lang nakita nila si Moises kag si Elias nga nagkapakigsugulanon sa iya. Versikulo 4. Dayon nagsiling si Pedro kay Jesus, Ginoo, maayo nga ari kami, diri kagluyag mo, mahimo ako sing 3 kapayag. Tiyo mo na, magbubuhat sa langit kag sa yuta, himuan niya payag. Lakpakan na ito na Ginoo. Hindi gani, si Salomon gani na naghimo sa gitog iya templo nga perti ka mahal nga kung ikumparar karo nga balyo, mga hindi magnubo sa gitog bilyon-bilyon ang bili. Puro bulawan tanan nga gitog gopher, imo makitanan nga mga mahalon nga mga kahoy amo kon. Pero si Salomon sa nangamuyo siya, ano ni nga balay Ginoo? Nga imbitahon ka namon sa pag-start. Hindi ka kaigo sini nga balay. To kay imo tiil aris duta ang imo trono to sa langit. Ano nga balay nga kasudlan? Pero si Simon Peter yanuhon lang niya. Himuan niya payag. Everybody say amen. Amo na nga kundi ta kaintindi ano kamahal ang Dios, aton siya halaran sing payag. Aton siya dulutan sa barato nga dulot. Kung hindi ta kahibalo, ano siya ka-precious, ano siya kamahal siya programa kag mga katuyuan sa aton sa sini nga kalibutan, aton na siya hatagan kung kaysa mga sinsilyo. Aton na siya hatagan siyang mga parutput ng mga kwan. Parehas ta sa gitawag dito pagkatao kay Ginisus, si Ginisus siya gikupuan, si Ginisus gibakbakan siyang mga ritaso, mga gisi-gisi, nga gitawag yung nga panapton. Kag natawo siya sa gisi ng mga panapton kag mga ritaso. Natawala mo ni damo Pedro karon. Mansyon ang gihatag, pero payag ang gipasalamat. Everybody, hindi proportion sa mga butang iyan na dawat. Dayon, anong hambal? Versikulo 5. Wala pa siya makatapos hambal. Wala pa siya katapos hambal. Ginlikupan sila sang masilaw nga panganod, kag may nabatian sila nga tingog halin sa panganod nga nagsing, amo ine ang akon hinigog mga anak, malipay gid ako sa iya, pamatiin ninyo siya. Palakpakan na to na gid. Pamatiin ninyo siya. It is a confirmation sa amay sa langit. Pamatiin ninyo siya. Ang problema na itong kaya di ta mamati. Muna nga siling pa dito sa nabatian akong ilustrasyon, alam ko no ito nga bata. Sa namati ko no sa wali, sa Thanksgiving, may gitawag ko no nga may coins ko no nga 5 bla to, 1 pisos, gibutang niya di si Adlunggan. Dispiyat. Siling ang nagwali, lain nga bata o. Gibutangan man niya pisos Adlunggan. Pagkatapos wali ko no sa pretzer, to, nagibutangan man nimo pisos ng imo, gitawag ya, dulunggan nga pihak. And siya, Pastor, agod nga ang akon mabatian, hindi maglusot sa pihak. Kaya kung kaisa kita, kung di ta mag-angaton na batian, galusot na sa pihak. Kaya kung kaisa, hindi pa ang imo mabatian na naglusot, ang imo pa silpon ang naglusot sa pihak. Ang habal sa Biblia, pamati. Pamatiin ninyo siya. Pero karon anong mga tao? Namati kay Muhammad, namati sa gitawag mga piki nga propeta, namati sa gitawag kay Buddha. Pwede na mabasa nimo, pwede as reference, pero hindi na nimo pamatian kay ang makaluwas hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Allah, ang makaluwas sa imo si Kristo Jesus. Pagmagan na to na Ginoo sa ang nakadiprensya gid gapamati pa sa hindi kahambal. Gapamati pa. Gidala pa sa balay ng taw-taw nga di kahambal. Pamatiin ninyo siya. May mga tao nga gusto malangit.
Pero hindi mamati sa hambal sa Ginoo nga adto na sa langit. Naghambal ang Ginoo nga establish a close relationship with me. Come unto me all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hindi mamati. Kaluwasan. May isa ka lang kamilyon, Isulod mo lang ko sa simbahan pagkatapos patay. Layo ng 100,000 minisahay, di ko kalambot sa langit. Amo ba lang hambal sa Ginoo? Hindi. Kaya kung ini nga mga tao nagbasa lang sa pulong sa Ginoo, siyado kaklaro. Those who trust in their wealth and boast to the multitudes of the riches, none can buy any man's redeem his brother, nor give to God a ransom for them. Siya nga nagpabugal si Amanggad. Wala sing isa sila nga makahilway si utod halin sa kamatayon, sa ikado nga kamatayon sa impyerno. Wala. Ang hambal sa sirado katama ang Biblia nga kung kaluwasan nga ni personal di nga relasyon nimo kay Kristo Jesus. Ang imo bana hindi nakadala sa imo, ang imo asawa hindi nakadala sa imo, hindi ka kadala sa imo kabataan. Siguro kung may kwarta ka, madala nimo sila bakasyon dito sa ibang nga lugar, madala nimo siya to sa Amerika, madala nimo siya to sa Germany, sa kalain nga lugar sa Boracay. Pero kung kaluwasan na gani oton, hindi ka kabitbit sini ka ang makabitbit sa aton kung kaluwasan ang hambalan si Kristo Jesus lang gid. Siya lang gid. Amo lagi ni makabitbit sa imo. Reliyon nagpasalig, magbitbit, di nakabitbit sa imo. Ini nagpatuo-tuo nga appointed son of God, nga ug di isa magpirma di ka makasulod sa langit. Sino man mapirma sa ato na priso naman na siya? Hindi na. Ang hambal sa Biblia, pamatiin ninyo siya. Kag makadto kita, amo ni seryoso. Mag-isip ta sini. Hindi bala nga ginsugiran kung nakamo sang sini nga mga butang, basahon ta. Hindi bala nga ginsugiran kung nakamo sa sini nga mga butang, sang una, sang nag-ulupod pa kita dira. Apostol Paul nagsabal sini. Gisugiran ta nakamo sini. Versikulo 6. Kag nahibaluan ninyo kung ano ang nagapugong subong sa pag-abot sang tao nga ina. Abi mo lang, hindi nilahog-lahog nga tao. Amuning ginaasahan karon nga magtuhaw. Tao sa kalautan. Dayon, gani wala pa siya mag-abot. Nasiling pa ni Apostol Paul. Pero maabot gid siya kung tion na niya. Amuni si Antikristo. Dayon, ang hambal diri, matuod nga subong nga may nagkontra na sa Dios. Na karon kuno may nagkontra na sa Dios. Di mo lang. Ako ito sa Mindanao na subo ko mo. Halin sa gitawag ya Kumakop sa Christian Missionary Alliance. Isa sa suporte sa Christian Missionary Alliance. Inantag iya sa Ribera Pawn Shop. Suito ni Brad Atifles dito tungog ekon. Nagsipak. Pagsipak dito, amo na ko, nagdako. Kagrabe ang iya negosyo. Gipadalaga niya sa Kristohanon, gini nga ko. Ang porsainer, may pastor. Nga, Bible study, gamatuto. Pirti ang gitawag niya, pag-improve. Tuki nagkakatigulang na sila, naghandom siya ang iya bata mangin matutong para sa ila. Din gipa eskwela sa Amerika. Nagsaysay gid sini isa sa gitawag pastor nila. Lipay-lipay ang iloy. Pila ka tuig dito pagbalik. Laina. Way nagapati Dios. Mame, gitunto ka lang sining mga pastor ni. Mga manugtunto ni. Way Diyos. Hibi ang iloy. Tugo kay, karon nga panahon niya, damo ang gakontra sa Diyos. Everybody say man. Pero, kung
ano gid ang himuon sang sadtong malaot nga tao, wala pa mahibalo isubong. May matabo pa nga ining matabo way pa nato nakita ni nga matabo kag matabo gini. Kag dayon, kag kun ano man ang himuon hindi pa matabo hasta wala pa makuha ang nagpugong sa iya pag-abot. Hallelujah. May nagpugong, gusto na ni siya nga mo manifest pero may nagpugong. Kag dayon, giagrihan gini sa mga teologian. Nga diin, hindi ni siya kahulag. He cannot able to manifest in a full swing manner mintas ari ni nagpugong. Sino nagpugong? Ang mga teologian nagsiling, ari pa hindi siya kahulag kay ang Holy Spirit gahulag pa sa bilog nga universe. Palakpakan na ito na gino. Amuning controlling force. Hindi siya pakahulag tungkol kay ari pang mga tao nga din nag-aalagad nga matuod sa Diyos. Ari pa ta. Amo na nga damo ang nagapati sa gitawag ya pre-tribulational nga rapture. Pero ano man na, post-trib man na, pre-trib man na, mid-trib man na, hindi na to na gitawag ya nga palibugan. Kag kun ano man, kag dayon, ano panghambal? Padayon. Pero kung makuha na, magapakita na siya. Pero sa pag-abot ni Ginoong Hesus, patyo niya ining malaot nga tao, paagi lang sa huyop, malaglag siya dayon. Tiyan mo na ano kagamanan ang Diyos. Huyop lang gani, patay ka na. Ano ni sa kagamanan? Way pagani ka, hikapag, hihuipan ka lang. Dayon, kung padayuno na ito ni, versikulo 9, kung magpakita na ining malaot nga tao, gamiton niya ang gahom ni Satanas. Magahimo siya sang tanan nga klase sang milagro, kag makatilingala nga mga butang nga daw halin sa Dios, pero hindi. Halong kita sa milagro. Ang mga gitawag ang mga deeper life na teacher, hindi maglantaw sa milagro. Lantawa kung sino ang naghimo sa milagro. Kay kung ang naghimo gani sa milagro, matarong na siya, maluluyo na siya, gakabuhi na siya nga balaan, inahalin na sa Diyos. Pero kalabanan nga kung iya nagani ni Satanas, nga gitawag ya milagro, ang kinaiya sina instrumento sa milagro, hindi gid kinaiya nga Diyos nun. Palakpakan na ito na Ginoo. Makita nimo sa ila bunga ang ila ginimo. Nantaw ba ng mga extreme prosperity preacher karon nga nahayag na naghimo-himo milagro? Inas pupop, ano na? Gunta mo na nga giinto niya mga tao. May word of knowledge kuno siya. Gina-interview dito sa iya asawa. Ang mga masakiton. Diin kahalin, amuning, ano to nga year bala na, kaya di pagid, ang teknology, di pagid pan. Amuni, imo kita, amuni, Starpulano, din kahalin, amuni, imo kwan, na, pagsulod dito sa stage ya, ipahibalo na gali nga evangelist. Kamusta mas nanay mo dito ngalan? Siya ka nga nakilalan. Ang imo balatian amo ni doktor nimo, amo ni nagdiagnose. Siya ka na. Pero giradyuhan gali sekreto. Amo nang mga piki nga milagro. Even ning gitawag yan nagpakilala karon, even si binihin naghinulsol sa iagihimo. Na kag amuning mga piki nga mga milagro, kag dayon kag makatilangan nga mga butang nga daw halin sa Dios, kagamito niya ang tanan nga klase sa pagpangdaya sa mga tao. Sino ang madayaan? Careful ta sini.
Ang biktima sini nga daya, ang magakawala. Sino ning magakawala ng mga tao? Klaro gid si Apostle Paul, really. Apostle Paul was a very brilliant theologian. What is evil and what is good. Giklaro gid niya. Nga kung kita matarong, gi-explikaran niya kita what is evil. Kung ang evil po magbasa sa iya sinulatan, gi-explikar po ano nang matarong. Agud ang evil, iya makapinsar basi kung magmatarong pa malang. Pero kung hindi isa magmatarong, iya na desisyon. Ang hambal de ano ni nagakawala? Amo, basahon ta, gagkagamito niya ang tanan nga klase sa pagpangdaya sa mga tao nga magakawala. Sugpon, amo ini ang ila madangatan, ha? Baskugon ta. Amo ini ang ila madangatan tug kay hindi sila nagahigugma sa kamatuoran nga amo ang makaluwas sa ila. Palakpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Ang Diyos siya, gusto niya nga maluwas ang tanan. Ito says, pero nga may mawala. Hindi na nakabubuton sa Diyos. Nga hindi siya maluwas. Iyan na desisyon nga hindi siya maghigugma sa kamatuoran agad nga maluwas siya. Everybody say amen. Amuning dako nga problema. Karon, maayo-ayo ka pa, kadlaw-kadlaw ka pa, lipay-lipay ka pa sa imo sala. Pero tandaan nimo, muabot gid ang tion nga magmahay ka. Kagbase kun way ka nation sa pagpanumbalik sa Dios. Muna sila paligid ni Jesus, lakat ka sa may kasanag pa, muabot ang kangit-ngit, hindi ka na. Magsala ka na kung diin ka pagkadto. Ano? Kay hindi sila maghigugma sa kamaturan nga amo ang makaluwas sa ila. Utod kagabihan tandaan ko gini. Mamangkot kita. Gigog magidbala na ko ang pulong sa Diyos. Nakonsensya ko sa isa ka preacher nga nagsiling. Purtita mo halok sa itong kabataan. Kay gihigugma ta sila. Purtita mo halok sa itong bana. Kay gihigugma ta sila. Purtita mo halok sa itong nubya. Sa itong asawa. Pero siling pa niya, I'm going to have a challenge. Sino sa inyo ang nakahalok sa Biblia kaya mo maning kamatura? Waay sing isa sa itong seminar nga nagbayaw sa kamo. Isa kung halukan ninyo ang inyong kabataan, halukan ninyo ang inyong hinigugma, halukan ninyo ang inyong mga nubyo kag nubya, kinalan maghula, maghalok ka mo, kay ang paghigugma sa kamatuuran, amo ning makaluwa sa inyo. Wow. Bisan ako'y pagkukagi halok mo. Siguro sugdan ta ni. Kagdayon, padayon. Gani arena. Kung ikaw hindi ka maghigugma sa kamatuoran nga ginaduso na sa imo ang kamatuoran, ginapakaon na sa imo ang kamatuoran, kada kahibalo ka na sa resulta, gipatilaw ka na sa uno kaayo ang kamatuoran. Ano gani? Basahon ta. Gani ginpabay-an na lang sila sang Dios nga patalangon kag magpati sang butig. Amo ning pinakawurs. Abi mo lang tutuod ni may ugangan si brother nakon kag mga bayaw. Pirtiging alungay ni brother nakon nga mag-alagad sa Ginoo, magpati sa pulong sa Dios. Giyatagan na niya Biblia. Hindi gid magpati. Bisag ano. Dawaton lang ihatag. Dawaton lang paon pero ihaboy ang taga. Pero natingala si brother na kung kag ako mismo natingala. Pag abot sa Mormons nga nagdala hindi Biblia, buko Mormons, bupirting basa. Pirting paghigugma sa buko Mormons. Kag sa baylo sina gidalan pas brother na kon misyonero sa Mormons. Kag didto na ko nakita nga diin pirti. Kasi lang ko kun ini gani piki ni nga mga pagtulunan pero kon
himuon ni nga prinsipul bala sa Kristiyano, ano yung kadamo ang Kristiyano. Pag-abot sila misyonero, ang asawa sa kon brother nga nang laba, maupod laba. Na, purti katakpol. Mangkot, anong problema ninyo dire? Pero imo makita, kung imo lang taon niya, waay sa kamatuuran, tungo kay imo makita sa pagpresentar na sa ilag itong doktrina, nagkot lang dito sa gitawag giya sa Old Testament, nga magpati kamo sa Dios, aran nas kronikas, magpati kamo sa Dios, pumapati po kamo sa propeta nga gipadala sa Dios. Dayon basa sa Book of Mormon, Joseph Smith amo ang propeta sining panahon. Amo ni ang problema. Kung pabayan hindi gani ka giduso kaging maghigugma sa Dios, pirmi ka nga ginatuduan nga maghigugma sa Dios. Pero kung hindi ka may panahon gina nga pabayan ka na sa Dios. Kung pabayaan ka na gani sa Diyos. Way pa ko, sa kasaysayan sa Biblia, way pa ko kakita nga may nagmadinalagon sa gipabayaan sa Diyos. Si Esau sa gipabayaan na sa Diyos. Nag-ayo na lang, si Esau, si Cain, nag-ayo na lang, siling si Cain, Ginoo, timbrihin na lang ko nga, basi may makakita sa kon patyon ko. Ang Ginoo, nagbutang na lang sing tanda nga, hindi pagpatyon si Cain. Nga kung pabayaan gali ka sa Diyos, susceptible ka na sa tanang mga problema sa kabuhi. Huwag na magtatap sa imo. Nga si Satanas mo tatap na sa imo, hindi na magtatap. Ako, abi mo lang, pareha sa inyo. Dusi pa palahubog na ko. Kay, tatlok bilog man ng giti namon. Pili ka lang kung ano imong imnon. Muna nga, si mama po na kon, halin sa bantayan, gainuman. Kutil, sa aga pa. Pagustuhan ko, kung magpida gani, ginasugbahan ko lagaw, pasumsumon, stuba nga tamis. Sino man di magpalahubog sina? Amo nang nagakatabo. Ang hambal si gid pabayaan na lang sila sa Dios nga patalangon kag magpati sa butig kag dayon bersikulo. Ano pa? Way na? Agud, basahon tanan. Agud masilutan ang tanan nga nagasikoy sa kamatuoran kag magakalipay sa pagpakasala. Wow. Parte ni sa aton pag-alagan. Ginapaandaman ta. Amo na nga tandaan ta ni nga ginatun-an naton ang preparasyon sa pagpakita sa Dios, pagpakikita sa Dios. I would like to close ini. Kung magpakikita gani ka kuno sa kay Queen Elizabeth, ang queen sa reyna sa Inglaterra, hindi ka kapag kikita sa iya kundi ka briefingon. May mga inuras nga pag-briefing sa imo. Tudluan ka sa manner kung ara ka na sa tubangan sa reyna. Kaya kung masala, katabugon ka sa reyna. Una, damo, pero ang ako natandaan, isa langit. Kung mag-atubang ka sa reyna sa Inglaterra, una, muhatag kagi katahuran. Muyukbo kagid. Ikadua, hindi kagid mamangkot. Hindi ka mamangkot sa reyna. Kay way ka pudir sa pagpamangkot. Kung pamangkuton ka, sabton mo. Kag nakadumdum ko sini nga gitawag yang hitabo sa reyna sa Inglaterra, nakadumdum ko nga siguro panahon sa paghukom. Kung mutindog ka na tubangan sa Dios, you can never question sa judge. Di ka ka-question. Ang judge amo ang mag-question sa imo.
Kagdamo sa mga teologian nagsiling, kung imo na gani maatubang si Ginisos, isagid ipamangkot niya, giano mo ko samtang nagakabuhi ka? What did you do with me? Ano ang imo gihimo sa akon sa nagakabuhi ka pa? Kagdayon, siling pa si sini nga logic, tatlo lang gikuno imo masabat. Hindi ka nakasabat, magsubra sini. Sa karon nga panahon, imo makita iya nga, ang isa ka pamangkot, masabat mo na, ginatos, sining kwinta. Pero sa sini nga pamangkot, ang mga teologian, naghambal gid tatlo lang gid imo masabat. Number 1, basi gipanghiwala mo siya. Ikaduha, basi gisikoy mo siya. Ikatatlo, ginalagad mo, gialagaran mo siya. Out of these 3 answer, nagadepende ang imo destino sa eternidad. Plapakan na ito na Ginoo. Pero pasalamat ka utod, nga at the time that you, ang Ginoo maghatag sa imo sing kahigayonan sa pakigatubang sa manluluwas sa hari kag maghukom, imo makita iya. Pinakagitog malipayon nga din magsinggit ka Ginoo, nakita tanaka nga akon gialagad. Plapakan na ito niya. Pinakatahom nga masiling ka para kay Job, sa una nabatian talang ka Ginoo, sa una gisugid ka lang Ginoo, pero karon nakita tanang ka. Abi mo lang ang tanaon sa Ginoo sa aton, hindi ang aton abilidad, hindi ang imo profesyon. Kuha na, dagami na kag kugo na tubangan sa Ginoo. Hindi ni mo ipanikal dito imo profesyon, hindi ni mo ipanikal dito ang imo gitong kwarta. Nga, imo makita ang kwarta naton, imo makita gihatag lang ni sa Ginoo sa aton. Amo na pirmi tagapasalamat sa sini nga simbahan nga ang Ginoo ay nag-undang sa paghatag sa aton sa sini nga mga butang. Plapakan naton na Ginoo sa ang imo magarantiya nga kung pamangkuton ka na, isog ka kag may puder ka na siling. Lord, hindi lang kay gaalagad ko sa imo, kundi ang imo kinaiya ari sa akon. Plapakan naton na Ginoo sa ang imo pagkamanggihatagon ari sa akon. Ang imo pagkamatarong ari sa akon. Ang imo pagkamainalagaron ari sa akon. Kag amo na ang garantiya nga gitindugan ko nga hindi ko nimo pagpabayaan. Plakpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Amo na nga ang gitawag ang lalambuton sa Christianity, hindi padako-dako simbahan. Will and God nga may simbahan ta nga dako. Ang lalambuton sa Christianity, hindi kay gitawag magmanggaran ka will and God nga gipanalanginan ka sa Ginoo kay may purpose ang Ginoo. Ang gitawag ang lalambuton sa Christianity nga ang imo gitapikan nga Ginoo, ara na ang kinaiya sa imo. Plapakan na to na Ginoo. Gitawag the principle of Christ likeness. Ang kinaiya, kung pamangkuton ka, kamusta ka? Lord, ang kinaiya, nimo ari na sa ako. Ang kinaiya mo nga matarong ari na sa ako. Ang kinaiya mo nga nagadumot sa sala, kag naghigugma sa makasasala, ari na sa ako. Ang kinaiya mo nga din, imo makita nagakabalaka sa hilikoton sa Dios, ari na sa ako. Ang imo kinaiya nga din, ikaw ang ara pirmi sa templo, ari na sa ako. Kag amo na, patihi lang ko ninyo, ang sabat, good and faithful servant, enter into the joy of your master.